Nagbuhos lang ako ng 7 timba ng tubig sa tuyong hukay. Ngunit bigla akong nagkaroon ng walang hanggang tubig na hindi mauubos. Naghasik lang ako ng ilang buto sa tigang na lupa, at agad akong nakakuha ng bundok na pagkain. Nakita ito ng isang batang lalaking napadaan. Inakala niyang ako ay isang Diyos. Lumuhad siya at nakiusap na iligtas ko ang kanyang ina. Dahil sa kanyang pagiging mabuting anak, pinahanda ko siya ng isang baka. Dahil sa MC ang gatas ay nakakapag-alis ng lahat ng negatibong epekto. Maraming salamat po Diyos na kuya. Hahanapan po talaga kita ng baka. May kailangan pa po ba kayo? Tawagin mo na lang akong Kuya Chen. May sinulid ba kayo sa bahay? Gagawa ako ng pamansing isda. Walang problema. Pero Kuya Chen, tuyot na ang mga ilog dito. Saan kayo manghuhuli ng isda? Tiningnan ko ang maliit na hukay ng tubig. At ngumiti ng may kumpiyansa. Huwag kang mag-alala. Kahit walang isda riyan, makakahuli pa rin ako. Matapos magpaalam sa akin, mabilis na tumakbo pa uwi si Go Sheng. Ngunit siya ay binugbog ng kanyang ama na si Wang Danya. Lintik kang bata, hindi ka tumutulong sa trabaho at gala ka pa. Hindi mo ba alam na may sakit ang nanay mo? Lubos na nabugbog at napahiya si Go Sheng. Agad siyang sumigaw. Tama na po ama, nakahanap ako ng paraan para mailigtas si nanay. Biglang nanahimik ang paligid. Sino ang nagsabi sa iyo niyan? Si Kuya Chen na nakatira sa gubat ang nagsabi. Sabi niya basta may baka, may paraan para gumaling ang sakit ni nanay. Hindi inaasahan na nang marinig ito ni Wang Danya ay hindi siya natuwa. Sa halip ay malungkot siyang naupo at yumuko. Walang silbi ang tatay, hindi ko magamot ang sakit ng nanay mo. Ngayon kahit ikaw ay hindi ko na maprotektahan. Panahon ng tagutom, paano may taong titira sa liblib na bundok? Inakala niyang tiyak na may nakasalubong na halimaw si Go Sheng. Punong-puno ng kaba ang mukha ni Go Sheng. Ngunit hindi niya alam kung paano ipaliwanag. Mabait si Kuya Chen. Sinabi lang niyang magdala ako ng sinulid. Ngunit halatang hindi ito pinakinggan ni Wang Danya. Sa halip ay kinuha niya ang natitirang 2 inahin. At mariing sinabi kay Go Sheng, bata ka pa, mahaba pa ang tatahakin mong landas. Mamaya ako mismo ang pupunta para harapin ang halimaw. Ikaw na ang aasahan ng pamilya sa hinaharap. Samantala ako ay kagigising lang mula sa kahoy na kama. Sobrang hindi komportable ng tulog. Hindi ko alam kung kailan magkakaroon ng tupa. Mas magiging maayos kung may kumot na lana. Naglakad ako papunta sa pinto at tinapakan ng tapakan. Pusang bumukas ang kahoy na pinto. Ang bumungad ay ang mga punong itinanim ko ilang araw lang ang nakalipas. Ngayon ay naging malalaking puno na. Iniskis ko ang aking mga kamay. At iniunat ang mga ito sa hangin. Biglang lumitaw ang palakol na bato sa aking kamay. Simulan na, maghahanda ng pumutol ng puno. Isa-isang kahoy ang direktang napunta sa espasyo ng imbakan. Sa sandaling iyon ay narinig ko ang boses ni Go Sheng mula sa malapit. Kuya Chen, dinala ko na ang sinulid na kailangan mo. Pagkatapos ay nahihiyang kinamot ni Go Sheng ang ulo niya. Hindi ako mapakali kay tatay. Kaya sumama rin siya. Sa sandaling iyon ay nanlaki ang mga mata ni Wang Danya habang nakatingin sa tabi ng bahay. Isa pala itong gintong dilaw na taniman ng trigo. Paano magkakaroon ng hinog na trigo sa panahong ito? Bagaman siya ay labis na natatakot, pinilit pa rin niyang magpakatatag. Inilahad niya ang mga inahing manok ng may paggalang. Ginoong Chen, hinihiling kong ialay ang aking buhay kapalit ng buhay ng aking anak. Ituring ninyo ang 2 manok bilang kabayaran sa abalang aking nagawa. Medyo nalito ako. Hindi ba sinabi ninyong humingi kayo ng tulong? Paano ako biglang naging kontrabida? Agad lumapit si Go Sheng para magpaliwanag. Ano man ang sabihin ko ay ayaw niyang maniwala. Sinasabi niyang ako raw ay naimpluwensyahan mo. Natawa na lang ako sa narinig ko. Tiyong Wang, huwag kayong mag-alala. Wala akong masamang balak kay Go Sheng. Hindi magbabago ang aking pangako. Dalhin ninyo lamang dito ang hipag at ang baka. Ngunit si Wang Danya ay halatang nag-aalinlangan pa rin. Matapos mag-isip sandali, may naisip agad akong paraan. Ipahiram muna ninyo sa akin ang 2 manok. Sakto para sa isang pagsubok. Kuya Chen, bakit mo sinisira ang trigo? Nakita ni Goli na pumasok ako sa bukid. At binunot ang 2 hindi pa ganap na tubo. Nang hinayang siya ng husto. Ayos lang. May iba pa akong paggagamitan sa mga binhi. Sa gulat na tingin ni Wang Danya, biglang lumipad ang mga butil ng trigo papunta sa aking palad. Biglang naging sabik ang 2 inahing manok. Hindi nila inalis ang tingin sa mga butil sa aking kamay. Umiti ako ng may kumpiyansa. Tahimik kong inutusan ng isip na pakainin sila. Biglang lumaki ang mga mata ni Wang Danya sa gulat. At pasiga siyang nagsalita. Paano ito posible? Si Go Sheng ay labis na nasabik at hindi makapagsalita. Makikitang naglapit ang 2 inahing manok. Sa loob ng wala pang 3 segundo, biglang lumitaw ang isang mabalahibong sisiw. Ano sa tingin mo Tiyong Wang? Hindi kayang gawin ito ng isang halimaw. Tuluyang nagka-crash ang isip ni Wang Danya. Dapat alam mong 2 inahing manok ito. Ngunit nakapanganak pa rin ng sisiw. At parang bigla na lamang itong lumitaw. Wala man lang proseso ng pangingitlog. Mga Diyos lamang ang kayang gumawa nito. Tapos na. Napagkamalan kong halimaw ang isang Diyos. Nanghina ang mga tuhod ni Wang Danya. At biglang lumuhad sa lupa. At tuloy-tuloy na nagkautaw. Hindi alam ng hamak na ito na bumaba ang isang banal.
At napagkamalan pa kitang halimaw. Hinihiling kong huwag ninyo akong parusahan. Nagulat ako at agad siyang inabot para itayo. Tiyong Wang, huwag po ganyan. Hindi ako isang Diyos. Isa lamang akong karaniwang Steve. Ngunit malinaw na hindi alam ni Wang Danya kung ano ang Steve. Patuloy pa rin siyang nakaluhod. At saka pinagalitan si Go Sheng. Lintik na bata. Napabuntong hininga na lang ako. At agad kong iniba ang usapan. Kailan mo madadala rito ang hipag mo? Dahil malubha ang sakit niya. Mas mabuting huwag ng patagilin. Bukas. May oras ba kayo bukas, Kuya Chen? Tanging sa bahay lang ng punong baryo may baka. Tatanungin ko siya kung maaari niya itong ibenta. Kung ganoon bumalik na lang kayo bukas. At huwag mo na akong tawaging banal. Tawagin mo na lang akong Steve. Sige po, banal na Chen. Bahala ka kung ano ang itawag mo. Tinitingnan ko ang magalang na kilos ni Wang Danya. At labis akong walang magawa. Pero hindi na kailangang bilhin ang baka. Hiramin na lang ay sapat na. Hindi masasaktan ang baka sa paraan ko. Opo, mahal na banal. Biglang naging balisa si Wang Danya. At nag-atubiling magsalita, may isa pa sana akong hihilingin. Mag-isa kayong namumuhay sa kabundukan at hindi iyon madali. Maari po bang manatili si Go Sheng sa inyong tabi upang magsilbi? Pagkarinig nito, agad na lumuhad si Go Sheng sa harap ko. Handa akong manatili bilang inyong lingkod. Napakunot ang noo ko at nag-isip. Ngayon nadala ko ang mga katangian ng mundo ng MC. Hindi na problema ang pagkain at tubig. Ngunit dahil kulang ang antas ko ay nahaharangan ako ng pader ng hangin. Hindi rin maginhawa ang makipagkalakalan sa mga taga-nayon dito. Bukod dito ay nararapat ding tulungan ang mahihirap na mamamayan. Kaya napangiti ako at sinabi, kalilimutan na natin ang usaping lingkod. Ngunit kailangan ko nga ng taong tutulong. Si Go Sheng ay magiging alalay ko at tatakbo ng mga utos. Maraming salamat sa dakilang biyaya, banal na Chen. Ako po'y magpapalam na, sabi ni Wang Danya habang nakatiklop ang mga kamay at umatras. Naglakad sila hanggang sa hindi na ako makita. Napabuntong hininga si Wang Danya na tila nabunutan ng tinik. Hindi mapigil ang umangat ang kanyang mga labi sa ngiti. Iligtas na ang kanyang asawa. At nagkaroon pa ng isang Diyos bilang kuya ang kanyang anak. Kay sarap sa pakiramdam. Magaan ang kanilang mga hakbang. Habang nagkukwentuhan at masayang umuwi, inilagay ko ang rolyo ng sinulid at mga patpat sa workbench. At ganun lang ay nabuo ang isang fishing rod. Agad kong inihagis ang pamingwit sa maliit na hukay ng tubig. Hindi nagtagal ay may galaw na. May kumagit na. Hinayla ko pabalik ang pamingwit. Isang tuna ang biglang lumitaw. Totoo nga na basta may tubig ay pwedeng mangisda. Sa wakas ay walang kakulangan sa isda. Kung swertihin pa, baka makahuli pa ng enchanted na libro. Paulit-ulit akong naghagis ng pamingwit. At hindi nagsasawa. Sa kabilang banda ay muling nagkaproblema si Wang Danya. Sabi mo ay nakatagpo kayo ng isang Diyos sa kagubatan. At gagamit pa ng baka para magpagaling. Nakunat noo si Wang Baosi habang hinahaplos ang balbas. Halatang hindi siya gaanong naniniwala sa sinabi ni Wang Danya. Sa buong nayon ikaw na lang ang may natitirang baka. Nakikiusap akong hiramin mo muna ng isang araw. Kung hindi talaga pwede, bibilhin ko na lang, kahit ipalit ko ang lupa namin. Naku Wang Danya, hindi sa ayaw kong ipahiram. Nag-aalala lang ako na baka naloko ka. Napabuntong hininga si Wang Baosi. Kung ibebenta mo ang baka para kumuha ng doktor, hindi na ako magdadalawang isip na ibigay ito. Pero gagamitin mo ang baka para pagalingin ang asawa mo. At sa isang Diyos pa raw. Paanong mangyayari iyon? Ganito na lang Wang Danya. Ipapahiram ko sa iyo ang baka. Pero bukas sasama ako sa iyo. Biglang naging seryoso ang mukha ni Wang Baosi. Agad niyang tinawag ang kanyang anak. Ganito ang kabuuang nangyari. Naintindihan mo ba? Tumango ang malaking lalaki. Nagtaas ng manggas na punong-puno ng galit ang mukha. Hindi alam kung saan galing ang walang hiya. Naglakas loob pang pumunta sa nayon ng pamilyang Wang para mangloko. Bukas ng madaling araw pupunta ka roon. Hulihin muna ang taong iyon saka mag-usap. Tumango si Wang Baosi. Nagplano na silang dalawa. Hihintayin na lang ang bukang liwayway. Para dakpin ang kasuklam-suklam na manloloko. Hindi inaasahan na sa gabing iyon mismo, ay biglang nanganganib ang buhay ng asawa ni Wang Danya. Tok tok tok, paulit-ulit ang katok sa pinto. Pagbukas ng pinto ng pinuno ay si Go Sheng pala. Bakit napakaaga mong dumating? Hindi pa man nagliliwanag. Habol hiningang sabi ni Go Sheng. Napakainit ng noo ni ina. At kung ano-ano ang sinasabi niya. Inutusan ako ni ama na tawagin kayo. Pupunta tayo ngayon kay Kuya Chen. Agad nawala ng antok ang pinuno. Kailangan nating humanap ng manggagamot. Hindi na kailangan ng Doktor Pinuno. Baka ang kailangan namin ay baka. Ganito na ang lagay, bakit naniniwala ka pa rin sa manlolokong iyon? Ang ama mo ay dati ng kakaiba. Bakit pati ikaw ay nadadamay na rin? Si Kuya Chen ay talagang kaya iyon. Nakikiusap ako sa inyo Lolo Pinuno. Ipahiram ninyo sa amin ang baka. Halos mabulol na si Go Sheng sa pag-iyak. Hindi na rin makatanggi si Wang Baosi. Kaya sumama na lang siya kay Go Sheng. Tingnan ninyo roon. Buti na lang gising pa si Kuya Chen. Parang nangingisda pa siya. Nangingisda. Punong-puno ng tanong ang isip ni Wang Baosi. Gayong tuyo na ang mga ilog sa paligid. Saan naman may isda? Sinundan ng tingin ang direksyong itinuturo ni Go Sheng.
Nakita niyang nakaupo ako sa harap ng maliit na hukay ng tubig na nangingisda. Pero malinaw na wala kahit isang isda roon. Alam ko na talagang manloloko ito. Sa puso ni Wang Baozi ay sumiklab ang kawalan ng pag-asa at lungkot. Mukhang wala na talagang pag-asa ang mundong ito. Sa sandaling iyon may kakaibang pangyayaring naganap. Isang malakas na lagaslas ang narinig. Isang malaking isda na halos kalahating metro ang haba ang nahila palabas. Pagkatapos ay naging isang sinag ng gintong liwanag. At diretsyong isinilid ko sa espasyong imbakan at naglaho sa ere. Nang makita ni Wang Baozi ang himalang ito, pabilis na tumibok ang kanyang puso. Mayroon nga bang tunay na mga Diyos sa mundo? Kuya Chen, dinala ko na ang baka. Pakiusap iligtas ninyo ang aking ina. Nang marinig ko ang boses ni Go Sheng saka lang ako natauhan. Malinaw na biglang lumala ang sakit ng hipag. Kung hindi ay hindi sila darating ng ganito kaaga. Dalhin ninyo agad ang baka rito. Habang sinasabi iyon ay ibinuhos ko ang lahat ng tubig sa timba. Paghahanda sa pagkuha ng gatas. Ganitong kalinis na tubig, paanong basta nalang itatapon? Sa tabi ay labis na nanghihinayang si Wang Baozi. Kita ko sa mukha ni Wang Baozi ang lahat ng emosyon. Ngunit mas mahalaga ang pagliligtas ng buhay. Buhat ko ang bakanteng timba. Habang sa isip ko ay binibigkas ang paggagatas sa matandang dilaw na baka. Puting-puting gatas ang bumulwak mula sa ilalim. Sa isang iglap ay napuno ang buong bakal na timba. Napatitig si Wang Baozi sa kanyang nakita.